Para naman sa gobyerno ng United Kingdom, Estados Unidos na ang dapat magpaliwanag tungkol sa naging aksyon nito sa Venezuela. Si Judel Alipio para sa detalye. Maingat kung magkomento si British Prime Minister Keir Starmer patungkol sa pamamaraan ng pag-aresto ng Estados Unidos kay Venezuelan President Nicolas Maduro at sa asawa nito. Pero batay sa kanyang pananaw, mayorya ng mga botante ng Labour Party at ng mga taga-suporta nito at karamihan anya sa mga mamamayan ng Britanya ay magsasabing ang pinakamahalagang bagay ay ang mapayapang transisyon sa demokrasya sa Venezuela. Well, the position of this government is that what we need in Venezuela is a peaceful transition to democracy. That was our position before this weekend. It remains our position. The president was illegitimate and caused untold misery across Venezuela. International law is the framework, is the anchor or the benchmark against which we judge the actions of all other governments. And it is, of course, for the US to justify the action that it has taken. It is not straightforward, it is complicated, and even today there are further developments. But I won't shy away from the fact that international law is the framework and is the benchmark. Samantala, nanindigan si Starmer na tanging Greenland at Denmark lamang ang maaari magdesisyon tungkol sa kinabukasan ng Greenland. Muli ring binanggit ng British Prime Minister na malapit na kaalyado ng United Kingdom, Europa at NATO ang kaharian ng Denmark. Dahil sa military operation ng Estados Unidos sa Caracas, muling nabuhay ang pangamba ng maraming tao na maaaring mangyari sa Greenland ng sinapit ng Venezuela na nasa pamumuno ngayon ng Washington. Maraming beses ding sinabi ni US President Donald Trump na nais niyang kunin ng Greenland, isang ambisyon na una niyang binanggit noong taong 2019. Mula sa London, England, Judel Alipio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.